It's evening in Caloocan. 17-year-old Kian de los Santos is walking home after buying something from a nearby sari-sari store. In 2018, 3 police officers were convicted of Kian's murder. His case became one of the most well-known symbols of calls for justice during the anti-drug campaign. Police later reported that Kian fought back and fired at them. However, CCTV footage and witness testimonies raised serious questions about that account. Lord, yan anak ko! Ano bang ginagawa mo? Kumain na tayo rito! Wait lang na, may nasikaso pa ako. Bilisan mo! Ako. Pulis na! Nasaan si Jan? Ay, tago ko! Masado yung ano bang ginagawa ko rito? Alam mo ginagawa mo sa maraman ko! Magandang araw, Pilipinas! At magandang araw sa lahat ng ating manonood. Narito na naman ang iyong paboritong news program. Balitang may laman, hindi pang chika lang. Ako si Roan Patyag At ako naman, si Angela Quintan. at ngayong araw, ating tatalakay ang isang mahalagang issue na dapat pagtuunan ng pansin, ang droga, ang epekto nito sa ating lipunan at ang mga paraan upang ito ay maiwasan. Ano nga ba ang drug abuse? Paano ito nauwi sa addiction? Ano ang epekto nito? At paano natin ito maiiwasan? Alamin natin kay Jocelyn Disuyo. Magandang araw, Miss Roan at sa ating manonood. Marami nang nakarinig ng salitang drug abuse, ngunit ano nga ba talaga ito? Ating pag-usapan, ang drug abuse ay ang maling paggamit ng gamot. Maaaring ito'y paggamit ng iligal na droga o kaya naman pag-inom ng gamot ng walang reseta o hindi ayon sa tamang dosis. At paggamit ito sa paraang hindi naaayon sa layuning pang-medikal. Kapag inabuso ang droga, naapektuhan ang normal na paggana ng utak at katawan. Maaaring ito'y magdulot ng problema sa pag-aaral, relasyon sa pamilya, trabaho at kalusugan. Tandaan, hindi nagsisimula ang drug abuse sa pagiging addict. Kadalasan ito'y dahil sa simpleng pagsubok, peer pressure o maling impluensya. Jocelyn Disuyo, nagbabalita. Maraming salamat, Jocelyn Disuyo. Ngunit ano naman ang addiction? Narito ang ating ikalawang reporter para sagutin ang ating katanungan. Maraming salamat, Angela. Mula rito sa Valenzuela City People's Park, mamamataan natin ang mga iilang residente at estudyante na papunta sa plaza upang magpahinga mula sa kanilang morning class session. Ngunit balik sa ating definisyon, ano nga ba ang adiksyon? Ang adiksyon ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay hindi makontrol ang kanyang paggamit ng droga na kung saan nakasasama ito sa kanyang kalusugan. Sa madaling salita, ang drug abuse ay ang maling paggamit ng droga habang ang addiction naman ay ang kapagkawala sa kontrol sa paggamit nito. At dahil dyan, nasasanay ang katawan at isip ng isang tao. Kapag may addiction, maaaring makaranas ang isang tao ng matinding pagnanais na gumamit muli ng droga at makaranas ng withdrawal symptoms kapag tumigil siya. Kaya mahalagang maagapan ang drug abuse bago pa ito humantong sa addiction. Mula rito sa Valenzuela City People's Park, nag-uulat, Jan Nazaren. Nong mo na ba? Welcome sa Chikang Kaganda. Ako si Lorraine Ayala. Kung ang latest chika natin ay try mo lang, isang beses lang. Ang sagot po natin ay hindi po ate. Hindi lahat ng uso ay dapat sabayan. Tandaan, mas okay nang ma-addict kay crush kaysa ma-addict sa droga. Isa pang fun fact,
Ang utak ng teenager ay patuloy pang nade-develop. Kaya mas mabilis maapektuhan ang kabataan kapag gumamit ng droga. Kaya ang tunay na astig ay sa taong marunong magdesisyon para sa kanilang kinabukasan. At iyan ang chika nating may aral, matatag at marangal na umaaksyon para sa edukasyon. Ako si Lorraine Ayala at ito ang Balitang May Laman, hindi pang chika lang. Maraming salamat sa ating chikang kay ganda. Ngayon naman, alamin natin ang epekto ng drug abuse at addiction sa isang tao. Live tayo mula rito sa Dambana at tayo ay magtatanong ng isang netizen upang tanungin ang kanyang opinion about sa paggamit ng droga at mga consequences nito. Okay? So, good afternoon, ma'am. Yes, Ano good pong name? afternoon. Ano Yes. pong iyong name? Beth? Okay, so Ma'am Beth, so magtatanong lang po ako, okay? So ano po ang magiging opinion nyo sa paggamit po ng droga at mga consequences nito? Okay, ang opinion ko sa paggamit ng droga. Kapag ka ang tao gumagamit ng droga, ito ay wala sa katinuan, wala sa tamang pag-iisip, at kung ano-ano ang mga ilusyon ang ginagawa sa kanyang sarili. Minsan, nangyayari na nagpapakamatay, pumapatay, at kung ano-ano ang mga ginagawa sa kapwa niya. Kaya ito ay hindi maganda sa lipunan. Ang nagiging consequence, ito ay nagiging masama sa ating madla. Dahil lalo na kung tayo ay nakaka-impluwensya ng mga hindi dapat impluwensyang kabataan na talaga nga naman na nadadamay dahil sa pagiging drug addict niya. At ngayon ay pag-uusapan natin ang epekto ng drug abuse at drug addiction. Hindi lamang ang mga tao ang gumagamit at naapektuhan ng droga. Narito ang ilan sa mga epekto nito. Pagkasira ng utak at iba pang organs, pagkakaroon ng depresyon, anxiety at iba pang problema sa pag-iisip, pagbaba ng performance sa paaralan ng trabaho, pagkasira ng relasyon sa pamilya at sa mga kaibigan, pagkasangkot sa krimen at karahasan, pag-iba-iba ng mga ating sleeping pattern, pagkakaroon ng mga pamumulang mata, pagkawala ng interes sa sports at sa mga iba pang aktibidad. Sa huli, ang droga ay maaaring sumira ng mga pangarap at ating mga buhay. Dahil sa may Pagadora, nagbabalita. Maraming salamat, Liza May. Ngunit paano nga ba ito may iwasan? Narito ang ika-4 na reporter. Maraming salamat, Miss Angela. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga prevention ng drug abuse. Narito ang ilang paraan upang maiwasan ang drug abuse. Una, pumili ng mabubuting kaibigan. Ang pagpili ng maayos at mabuting kaibigan ay importante, hindi lang sa iyo kundi pati sa mga nakapaligid sa iyo. Piliin ng mga taong may magandang impluwensya sa iyong buhay. Ikalawa, matutong tumanggi kapag may nag-aalok ng droga. Hindi masamang magsabi ng hindi. Ang pagtanggi sa maling bagay ay tanda ng pagmamahal sa iyong sarili. Remember, no is a complete sentence. Ikatlo, makipag-usap sa pamilya, guro, taong pinagkakatiwalaan or kaya naman pumunta sa simbahan kapag may problema. Normal lang na makaranas ng stress o lungkot pero huwag sarilihin ng bigat. May mga taong handang makinig at tumulong sa iyo. Ika-4, makiisa sa mga bagay na katulong sa iyo. Paglaro ng basketball, sumali sa club o mag-volunteer. At higit sa lahat, ika-5, alamin ang mga masasamang epekto ng droga upang makagawa ng tamang desisyon. Knowledge is power. Kung alam mo ang panganib, mas mapaprotektahan mo ang iyong sarili. Tandaan, mahalaga ang iyong buhay, kaya piliin ang tamang landas dahil ang pag-iwas sa droga ay pagsisimula ng isang maayos at masayang bukas. Mula rito sa Dambana ng Fatima, Jinsol de la Cruz, nagbabalita. Ngayon naman, narito tayo sa Barangay Manotok upang mag-interview. Ask lang po ako, ano po sa tingin niyo yung ways para ma-prevent yung drug abuse dito sa Pilipinas? Well, for me, I think one of the best ways is alam nung tao yung mga effects ng drugs. Kunyari, masira yung brain natin, ma-affectan yung overall health natin, and alam din na yung mga punishment ng mga kuha niya. Pwede siya makulong, pwedeng madama yung pamilya niya, and so on. Okay. Mga way, no? Apo. Siguro yung pag-iwas sa mga lugar na alam nyong may gumagamit ng drugs, o kaya by doing activities na na nakaka-distract sa paggamit ng drugs, or like listening music, mga ganon, sa pagnood ng movies, okay, mga ganon. Ayan pa.
Okay, so maraming salamat po. Ngayon, narito po tayo sa Barangay Manotok, nag-i-interview. Ako si James Ameda La Cruz, nagbabalita mula dito sa Barangay Manotok. Hindi kailanman magiging solusyon ng droga sa anumang problema. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang magsabi ng hindi. Muli, ako si Roan Patyag. At ako si Angela Quintan. Ito ang Balitang May Laman, hindi pang chika lang. Maraming salamat sa inyong manonood.